May bata na naman nga pong tuwang-tuwa dahil nakagala na naman nga dito sa bukid nga natin. Sakto nga wala akong pasok kaya naman nagkayayaan nga kami dito mga mare sa kabila at niyaya ko na nga rin si mama. Pero dapat nga si Gael lang ang isasama ko dahil nga tulog pa si mama ng mga oras na yun kaya lang nung nagising ay sumama din si mama. Talaga kaya ni mama na mawalay nga sa kanya si Gael kahit ilang oras nga lang kahit nahihirapan siyang mag-alaga. Gusto niyang palagi niyang kasama si Gael kaya sumama rin si mama. Di ayun nagkasama-sama ulit kami dito. Si Gael nga ay napakahilig talaga sa Yakult mga mare, bawal pa naman nga sa kanya yan. Dinala ko nga siya dito kay Chuchay kaya lang ayaw niya, hindi katulad nga kapag nakikita niya yung aso. Sa takot niya nga nabitawan niya nga itong Yakult. Pero nung pinakita ko nga siya sa mga anak ni Chucho, tuwang-tuwa nga siya at eto't nakakalakad na nga rin siya, kailangan na lang ng alalay. Sa susunod magtatatakbo na nga ito dito mga mare. Yak doble yung pagod natin kapag tumatakbo na nga ito at ayan tinan nyo naman naninibago siya kaya tahimik. Dapat nga idadalin nga namin siya sa mall kaya nga lang mga mare mas maganda na nga siguro dito nga siya ipasyal. Na nga ngayon na nauuso na naman nga ang mga sakit. Hindi na nga ako sumama dyan dahil nga magsasaing pa nga ako at eto nga si Claude sumama nga kila tatay. Tama nga daw siya mamandaw at magbibideo nga rin siya kaya ayan sumama na nga lang din at eto nga si Ransya na nga ang namandaw. Natuwa naman nga sa napulot niya nga bulaklak dito sa tubig kasi ang ganda nga rin tingnan nyo. Dahil kompleto nga tayo ngayon sa bukid mga mare kaya ayan magiginata ang tilapia nga tayo dahil namiss ko rin talaga ang luto na ganun. Bukod doon isa yun sa talagang paborito nga namin. Kahit nga hindi ako lumaki sa Bicol ay talagang nagustuhan ko ang ginataan lalo nang kapag si mama ang nagluluto. Syempre kahit naman matagal na sila mama dito sa Bulacan at dito na tumanda, hindi pa rin naman talagang makakalimutan yung mga nakagisnan nga nila ng mga bata pa nga sila. Kaya kahit kami ay gustong gusto namin ang mga ginataan. Habang nandun nga sila mga mare ayan nag-asikaso na nga rin ako ng pagsasaing at inasikaso ko na nga itong kaldero dahil nga napanisan nga sila ng kanin. Para nga habang naglilinis nga ng isda ay meron na nga tayong sinaing para kapag natapos na nga tayo makapagluto ng ulam ay kakain na nga lang at eto nga yung nahuli. Pati nga kayo nagtataka kung saan ba nanggagaling itong mga isda natin kasi naman talaga naman nga mga mareng napakadami sa araw-araw po naman nating panghuli, hindi na uubos. Pagkatapos ko nga mga mareng mag-asikaso nga ng bigas ayan nag-asikaso na nga rin ako dito ng pagpaparikit. May katagalan na nga rin ata mga mareng mula nung nagkapasok ako sa eskwela nung mga kapagparikit nga ako ng apoy sa kahoy. Ito ang Gael nga natin ayan bit-bit ng tita niya nga mga mare, paano ba naman manghang-manga sa paligid. Kasi kung papipiliin talaga kami mas gugustuhin nga namin ditong tumira kaya nga lang ibahain. Bukod nga doon talagang napakasariwa nga mga mare ng hangin. Ito ang si Gael abay niloloko ng tatay niya mga mare, binibigyan ng isda pero si Gael alam niyo na mawalang inuurungan yan. Dito na nga naglinis mga mare sa taas para nga hindi nga mahirapan doon kapag nakaupo dahil medyo marami nga rin ito at nagtulong na nga kami. Buti na nga lang din ay may gunting nga dito kaya ayan inalis na nga natin yung mga palikpik. Si Gael nga natin tinin yung manghang-mangha na akala mo talaga nakikichismis at pinahawak ko nga ng isda ay gustong gusto naman nga. Akala ata luto na tong isda pilit pa nga kinukuha. Nagtatalo pa nga kami ni Ranjan kung paano nga mga mare lilinisin nga itong isda kung paano yung tama. Paraan niya kasi at sa paraan ko ay magkaiba nga kami pero ayun nga syempre ganun talaga magtatalo kayo pero magkakampi pa nga rin kaya tuwang-tuwa naman nga ako dito sa siling nakuha ko ang hahaba. Naging malaking bagay nga rin itong poso nga dito mga mare. Niloloko ko nga dito si Jeffrey ng mga oras nga na yun kasi medyo nakasipangot nga siya. Paano ba naman kinuha nga yung cellphone? Sabi kasi ng Kuya Alvin niya wala na nga daw ginawa kundi mag-cellphone ng mag-cellphone. Niloloko ko dyan nagsisipag-sipagan para nga maibalik na nga yung cellphone sa kanya. Karan nga mga mare hiniwali nila yung maliliit dahil gagawin nga nilang papaitan niya. Yung hindi nga nila alisin mga mare yung bituka iluluto nga lang na may sabaw. Hanggang sa madurog na nga yung tilapia para yung pait nun ay nga mga mare magiging papaitan. Pumunta nga kami dito ay hindi pa nga ako nakapag-almusal kaya gutom na nga ako. Pagkatapos ko maglinis ay nag-asikaso na nga rin akong kumain. Abang etong si Gael nga natin napagod nga kalalaro kaya ay natulog muna nga dito. Pagkatapos nun itinuloy ko na nga din dito yung pag-aasikaso ko nga ng tilapia mga mare para maisalang ko na nga. Tatawa ako dyan paano ba naman iniinis ko nga sila na nagagandahan nga siya sa akin. Charot ko lang naman sa kanya. Alam niyo ba mga mare na sa halos 8 taon na nga kami magkasama ni Ran pero yung pakikitungo namin ay ganun pa rin. Pero syempre mas naging malalim yun dahil sa dahil namin pagsubok ay talagang nalampasan nga namin yung magkasama at natupad nga namin magkasama yun. Ako dati ang mindset ko kapag 2 taon, 1 taon nagbabago na nga yung pakikitungo sa isa't isa. Parang sa una lang sweet ganyan. Pero kasi kami ni Ran kapag may problema kami pinag-uusapan namin yung hindi namin pinapalipas o kinikimkim ng bawat isa yung sama ng loob. Sabi nga ang sa isang relasyon kailangan ang komunikasyon at respeto kaya yung mga mare talagang isa sa mga sekreto nga namin. Hindi na nga rin kami nakabili ng niyog dahil mamadali kami kaya ito na nga jolly ang gagamitin nga natin kasi tulad nga ng gata ng niyog ganun din naman nga ito dahil gawa rin to sa tunay na niyog. Abay tingnan nyo naman nga yung si Gael, tingnan nyo pagkagising abay nakasandal nga sa tita niya. Gusto niya nga rin lumalapit kay Jeffrey mga mare. Nakakatuwa sa bata na to kanino yan
sumasama, hindi siya mapili. At eto nga't nilagay ko na nga rin yung pechay. Alam nyo naman kapag gatang tilapia, masarap nga may pechay. Tiyak nga na mapapataob na naman nga nito mga mare ang ating kaldero dahil masarap to. Syempre tayo ang nagluto niyan. Buhatin na nga natin sarili nating bangko. Pero siyang tunay mga mare, dapat tayo mismo ang nagbubuhat sa sarili natin. Kumbaga iwasan natin na mismo tayong sa sarili natin ay talagang minamaliit natin yung sarili natin. Niniwala tayo sa mga sinasabi ng ibang tao kaya tingin natin sa sarili natin maliit din. Kaya dapat kahit anong tingin ng ibang tao sa atin, dapat iba yung tingin natin sa sarili natin. Kaya eto mga mare, magbalik na nga tayo dito at ayan, nagsandok na nga rin ako ng pagkain para makakain na nga rin tayo. Masarap din talaga paminsan-minsan nandito nga tayo kasi talagang nakakawala nga ng stress dito. Isa nga ito mga mare sa nagpapawala nga ng stress ko. Kasi iba rin talaga yung ganitong tanawin, masariwang hangin, tahimik, tapos sabay-sabay nga kayong kumakain. Ibang-iba to, alam ko yung mga taga-probinsya dyan ay makaka-relate. Gailaman nga natin, natawa naman nga ako yung ko lang nakita habang kumakain kami, ngumunguya nga rin siya. Sinubukan nga ng tatay niyang pakainin, abay ayaw nga nung isda. Kapag nga gulay, abay game na game nga ang batang iyan. O ayan mga mare sobrang haba na ng video nga natin kaya dapat panoorin mo hanggang dulo. Yung iba kasi mga mare, inaaway na nga tayo sa comment section dahil nabibitin nga daw sila. Pero ayan, sulit na sulit ang panonood nyo ngayong gabi dahil mahaba talaga to. At eto nga si Gail, abay tuwang-tuwa dito sa kanyang kutsarang kinakain. Siyempre pagkatapos nga natin kumain ay tamang pahinga nga lang din. At eto nga si Gail nga natin, pakamot-kamot pa nga sa kanyang dibdib. Guro nga ay madalas nga nating dadalhin nga dito si Gail para nga matuto nga rin siya dito. Pagkatapos nga nun nakapagpahinga na nga kami bandang 2:00 nga ay malis na nga rin kami kasi nga baka mabutin pa tayo ng ulan, mahirap na nga dahil uso ang sakit ngayon. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare, para ba yun bukas na lang ulit.